chapter 28, verse 19 to 20, yung word na sa May, di ba napunta ako sa doktor? Magre-record ako. church exists to worship God. Oh, How yung do we gilid love to. God with all our heart? O nga naman, no? Bakit nga hanggang ngayon nag-i-exist pa rin? Dumarami lalo, no? Ang mga naboborn again, dumarami ang mga nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon because we worship God. And kaya tayo Ayun. nag-worship sa Panginoon because malinaw yung scripture, mahal natin ang Panginoon. Papagawa ako Amen? kay kuya mo Kasi ng kung hindi natin mahal ang Panginoon, video wala ko. tayo rito. Wala tayo sa gawain ito. Kung ano-ano ang ating iniisip, pinagbubulay-bulayan, kung ano-ano ang ating mga ginagawa sa buhay. Pero ito tayo ngayon, Magaling siya mag-edit eh. nakikinig, no? Kanya-kanyang pasan ng mga problema, pero ganun pa man, yung puso natin, no? Ay talagang we need to worship God. Pakita mo Sabi yung ko nga nung sample. nakaraan ng mga pag-aaral, hindi lang po pag-awit ang worship. The highest form of worship is when you have a trials. Yun po ang highest form of worship. Tama po ba? Titingnan ng Panginoon kung makakapag-worship ka pa sa Kanya sa kabila ng mga problema na pinagdaraanan. Yung iba, hindi na nagpapatuloy dahil tambak at kabi-kabil ang problema. Hindi talaga tunay na makapag-worship. Doon makikita ng Panginoon yung highest form of worship. Hindi lang yung pag-awit, hindi lang yan, yung pagtalon, yung pagtaas ng kamay. No, hindi lang yan. Hindi yan ang pinaka-highest worship. Yan po yung pinag-aralan natin nung nakaraang Friday sa buhay po ng mensahera na Sister Beverly, ano? So, Matthew 22 verse 37 to 40 po yan. And now, ay pagpapatuloy po natin yung purpose number 2, purpose number 3, and purpose number 4. Medyo hahaba lang tayo ngayon. Pero, purihin ng Panginoon, God will make a way, no? So, purpose number 2, ito naman yung sinasabi, no? Love your neighbor as yourself. Mahalin daw natin yung ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Alam ko na yan, pastor. Alam ko na yan. Ilang beses ko nang narinig yan. Marami nang nagpahayag na love your neighbor. Mahalin yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Matagal ko nang alam yan. No? Yes, matagal na nating alam. Pero ang tanong ay, nagagawa ba talaga natin? Yan. So, para malaman natin itong scripture na ito, no, nakarugtong ng Lord with all your heart, no? Sa Matthew 22:37 to 40, love your neighbor as yourself. Sabi rito, the word we use to describe this purpose is ministry. Okay. Yung purpose number 1, yung love the Lord with all your heart. Ang ang dinidescribe nun at yung purpose nun is worship. Dito naman po sa love your neighbor as yourself is ministry daw po. No, dinidescribe itong purpose na ito as a ministry. Bakit? Bakit po kaya? So the church exists to minister to people. Amen? Kaya hanggang ngayon, hanggang ngayon, nagpapatuloy kahit wala na sila Apostol Pablo, matagal nang namatay, Peter, lahat ng mga disciples. Bakit hanggang ngayon nag-i-exist? Because ito po yung ginagawa ng bawat kapatiran o kaluluwa na nataniman ng salita ng Panginoong Diyos.
Kaya nagkakaroon ng tinatawag na ministry. Amen? So kung hindi natin imi-minister ang isang kapwa natin, kapwa natin kapatid, lalo yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, mga unbeliever, ministeryo yan eh. Sabihin sa'yo ng Panginoon, anak, iwin mo nga sa akin itong taong ito. No? Kung talagang mahal mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, i-minister mo nga itong taong ito na nakakaano si Lord, ano? Kung sino pa yung inis na inis ka, yun pa yung gusto niyang ano sa'yo, ipa-minister. No? Bakit hindi na lang yung mabait na taong ipa-minister mo sa akin, Lord? Bakit hindi na lang yung tao na madaling kausapin? Bakit ito pang taong Yung mga ito? kaibigan ng Bible Kasi study doon, mga isa rin siya sa hinahanap ng kamag-an, ay Panginoon. mga And kung paano niya kapitbahay. tayo na-win, no, ng Lord, na ginamit ang ating mga kapwa mananampalataya, ay ganun din na ang assignment natin sa Panginoon is to minister other people. So, ministry, sabi rito, is demonstrating God's love. Okay, tandaan po natin ha. Yung ministeryo daw po, dine-demonstrate po pala ito ng pagmamahal natin sa Panginoon. God's love to others by meeting their needs. Yan. And healing their hurts in the name of Jesus. Kaya po pala tayo nagmi-ministry. Una, dahil mahal natin ang Panginoong Diyos. Pero kung hindi natin mahal ang Panginoong Diyos, bahala ka sa buhay mo kung sino ka man. Tama po ba? Wala akong pakialam sa'yo. Pero hindi eh. Hinipo tayo ng Panginoon. May tunay na relasyon tayo sa Panginoon. Amen? Kaya, yung mga nakakainis na tao, no? Na may pinagtsatsagaan natin kasi pinagtsagaan din tayo. Tama po ba? Para mawin. So, ito palang ministry, mga kapatid, no? Ito palang ministry na sinasabi. Ito pala yung God's love. Amen? At ito yung mga kailangan nating gawin para doon sa iba. Kasi yung iba natin na mga, although tayo may mga needs. May mga needs din yung iba. No? At kailangan po natin silang abutin, kausapin. Alam niyo po pag may mga bago akong katrabaho, hinahayaan ko lang sila magkwento. Sige, kwento. Ilalabas nila yung kanilang hanggang sa talagang pumupunta na doon sa pinakamalalim na karanasan nila na talagang sila ay nabigo o kung ano man ang pagkasawi nila, kung bakit nangyari, no? And una ko lang sila, and to God be the glory. Pagkatapos nila, doon na papasok yung ministry ng Lord. Kaya mo na? And doon ko na may introduce kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko, sa buhay natin. At ganoon din sasabihin natin sa kanila na hayaan mo din kumilos yung Panginoon sa buhay mo, kapatid. Makikita mo na kahit may mga problema, nandun pa rin yung joy sa buhay ng bawat isa. Ano pa? No? Sabi rito, and healing their hurts in the name of Jesus. Marami po kasi mga kapatid na talagang sobrang daming kasakitan ng puso. Ang bawat isa sa atin na talagang maraming pinagdadaanan. And how to minister other people sa mga kasakitan, sa mga hurts na yan, no? It's hurt, mga stupid, may paganyan-ganyan pa no? Na mga kanta. Pero alam niyo po mga kapatid, tayo po na mga tinawag at hinirang ng Panginoon, yan pong mga na-hurt na yan, na-hurt din naman tayo eh. Nauna nga lang tayo kung minsan, pero ang kaibahan, tinuturo sa atin ng Panginoon, ng salita ng Diyos, yung mga bagay na ating mga naging sablay. Tama po ba? And kung paano dinidil ng Panginoon, kung paano sinusolusyonan ng Panginoon yung mga bagay na ating pong pinagdaanan ng mga sakit. Amen? So, sabi rito, each time you react out in love to others, you are ministering to them. So the church is to minister all kinds of needs. All kinds of needs. Minsan daw po, no?
ah yung sinasabing pagmamahal, ay ano ba pakialam ko sa buhay ng taong ito? Bakit niya kinukuwento sa akin, 'no? Dati wala tayong pakialam, pero ngayon iba na, 'no? Pinapakinggan na natin yung kanilang mga hinaing. Kasi that is a ministry, mga kapatid. So sabi rito, the church is to minister to all kinds of needs, all kinds of needs. Ano ba itong all kinds of needs? Spiritual, yan. Emotional, relational, and physical. Yan po yung dapat na i-minister natin. No, hindi naman natin magampanan lahat. Asan yung Pero gamit ko? isa man diyan, meron tayong mai-share, o magawa para sa Panginoon, no? Lalong-lalo ang ministeryo sa espiritual. Kasi talagang iba-iba ang espiritu, lalo kung wala sa Panginoon. Iba ang espiritu niyan. Amen. At nasasabi natin 'yan. So, Jesus said that even a cup of cold water given in His name was considered as ministry and would not go unrewarded. So the church is to equip saints. Tayo po yung mga saints, mga kapatid, ano? For the work of ministry. Amen? Kahit daw po nag-aabot tayo ng tubig, nagpapainom ng tubig sa mga nauuhaw, pag may nakainom sa bahay ninyo, baka pwede naman po makainom, sobrang uho. Yan po ay isang ministeryo. Basta ginagawa mo yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Yan po ay ministry. Kasi sabi ng Bible maliwanag, no? Hindi man po eksakto, na sabi doon, kailan ko po kayo pinainom? Kailan ko po kayo pinatuloy? Yan. Sabi ng Panginoong Jesus, kung ano yung ginawa mo sa taong yan, ay siya rin mo rin ginagawa sa akin. So kapag minumura mo yung tao na yan, minumura mo rin ang lumikha sa taong yan. Kung nilalait mo ang tao na yan, kung dinadawn mo yung tao na yan, binabagsak mo, inichismis mo sa iba, no? Hindi natutuwa ang Panginoon dyan. So yung ministry ni Satan ang nagaganap. Hindi ministry ni Lord. Kasi alam niyo po, kahit, ano ba, pinainom niya ng tubig, sabihin niyan, ang sarap, ang lamig. No? Biglang, bibigyan ka talaga ng Holy Spirit ng wisdom. Oo nga po, sobrang lamig. Pero alam niyo po ba, na napakaganda, na mas masarap na uminom, yung tubig na hindi na tayo mauuhaw. And that is a ministry. Doon po natin mapapasok yung Word of God. Ano yung sinasabi mong tubig na hindi na kailan mauuhaw? Yun po yung salita ng Panginoon na tinanggap ko noon at hanggang ngayon hindi na po ako nauuhaw. Kasi dati nung wala pa ako sa Panginoon, uhaw na uhaw ako. Yung ininom niyo po kanina, tay, halimbawa, pinainom mo yung isang mama, yung ininom niyo po kanina tubig, iihi niyo lang yan eh. Parang dalian lang yan. Pero yung salita ng Diyos na sinasabi ng Bible na talinghaga na tubig na nagbibigay buhay, ito po yung talagang tinanggap ko at ninanamnam ko sa aking buhay. And that is a ministry, mga kapatid. Mini-ministeryohan mo yung taong yun sa pamamagitan lang ng pag-aabot at pagpapainom ng tubig. Maraming kaparaanan ng Panginoon, mga kapatid, na minsan hindi natin nagagawa. Because mas matindi yung tawag ng wala akong pakialam sa taong ito. No? Basta mapainom ko lang yan. Pero mga kapatid, kung pakikinggan lang natin yung audible voice ng Holy Spirit, pwede mo siya mapatanggap eh. Sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Sa simpleng pagtulong, pwede mo siyang maministeryohan. And that is the love to your neighbor as yourself. Amen? So ano po ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 12? Ephesians chapter 4, verse 12. Sabi rito, hallelujah, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang.
So ibig sabihin, no, lahat tayo ng mga hinirang, ni-ready na tayo. No? At ang sabi dito, sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Sa ikauunlad. Ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, hindi lang tayo. Dapat sila rin. Mahal mo rin sa buhay, kaibigan mo, katrabaho mo, dapat sila rin umunlad. Because we are the church. Hindi yung building church. Tayo yung templo. Dito nananahan ng banal na espiritu. Huwag nating kakalimutan yan. Amen? So unfortunately, very little actual ministry, no? Maliit daw, no? Actual ministry takes place in many churches. Instead, much of the time is taken up by meetings, no? So faithfulness is often defined in terms of attendance rather than service. And members just sit, soak, and soar. Yung iba nga naman po talaga, mga mahal kong kapatid, tagabutas ng bangko, tapos uwi na uli, no? So, in God's perfect time, nawa ay magkaroon din tayo ng ministry magpagamit sa Panginoon. Amen? Yun po dapat ang ating pong maging kaisipan at sa puso natin, no? Hindi lang po, syempre tayo tagapakinig, yes. Talaga namang napakasarap makinig ng mga preaching. Napakasarap na talagang mapakain, no, ng salita ng Panginoon itong ating isipan at puso. Pero mas masarap kung yung templo na yan na pahiram sa atin ng Panginoon is maaabot yung another temple, yung another church sa pamamagitan ng punong-puno na salita ng Diyos na templo at yung walang-wala, yung tuyot na tuyot, no, na temple, no, na church ay mababahaginan ng salita ng Panginoon. So yan po yung purpose number 2. So love your neighbor as yourself. And purpose number 3, punta naman tayo rito. Sabi rito, go and make disciple. Go and make disciple. Dalas na nating marinig ito, no? Lalo sa mga matatagal ng mananampalataya. Alam ko na yan, yung hahayo, no? Tapos gagawin sila mga disciple din. Alam ko na yan. Yes, alam na natin lahat yan. No? Yung iba hindi. Okay, so sabi rito, ano naman to? Kasi kanina yung love your neighbor and as yourself ministry. So ito namang go and make disciple. This purpose we call sabi rito, hallelujah, evangelism. Ayan. Medyo natakpan ko ng ballpen eh. So this purpose we call evangelism. So the church exists to communicate God's word. Amen. Kaya nag-i-exist, no, ang mga Christianity because sa salita ng Panginoon, Bible, no? So, ito pa lang go and make disciple. Ito po pala ay pagpapakalat ng ebanghelyo. Nag-i-evangelize ka ng tao, no? So, ng kaluluwa. So, we are, sabi dito, alam naman natin ito, we are the ambassador for Christ. Hindi for kung sino-sino. Hindi sa akin. Hindi kahit sino sa atin. We are the ambassador for Christ only. Amen? And our mission is to evangelize the world. Marami nga tayong alam na word of God o words of God. Pero yung world, hindi nila nalalaman kasi tumatahimik. Hindi nag-share. Tandaan po natin, mga kapatid, na nananalo ang kalaban, no, kapag tumatahimik ang mga Christian. Amen? Nananalo ang kalaban kapag tumatahimik ang mga Christian. Dapat, para matalo ang kalaban,
i-share ng mga Christians ang kaligtasan. And that is evangelism. Amen? So, we are ambassadors for Christ and our mission is to evangelize the word. So, the word go, yung salita daw po na go, G-O, o sa Tagalog, no? Umalis ka, no? Pumunta ka dito, pumunta ka doon, no? So, the word go in the Great Commission is a present participle in the Greek text. Amen? So, it should read as you are going. Yan po yan, ano? So, it is every Christian's responsibility, mga kapatid. Tayo pong lahat may responsibilidad to share the good news wherever we go. Sabi ko nga kay Brother Lyndon nung nakaraan, no? Na kami ay nag-usap. Kahit saan ka mapunta, kapatid, magpagamit ka sa Panginoon. Ano man, kahit sino sa atin, hindi lang si Brother Lyndon. Hindi lang si Brother Lyndon. Lahat po tayo magpagamit sa Panginoon, no? I-share natin yung ating libreng tinanggap na kaligtasan. Libre, walang bayad, no? So we are to tell the whole world, dapat daw sabihin natin sa buong mundo, no? World of Christ is coming, His death on the cross, His resurrection, and His promise to return. No? Nababalik siya. So someday, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Someday, each of us will give an account. Hindi Facebook account, hindi Instagram account, hindi TikTok account. Someday, each of us will give us account to God regarding how seriously, kung gaano tayo kaseryoso we took this responsibility. Gaano ba tayo kaseryoso sa responsibilidad bilang mga hinirang ng Panginoon? So the task of evangelism, mga kapatid, is so important. Napaka-importante po, no, ng evangelism. Napaka-importante. Kaya kung maalala niyo po yung sa Lucas chapter 16, yung mayaman at si Lazaro, sabi ng mayaman na nandun na sa Hades, baka pwede mo na amang Abraham papuntahin si Lazaro at sabihan yung aking 5 pang kapatid kung di ako nagkakamali. Para ano? Ang init kasi sa lugar na pinuntahan ng mayaman. Napuntahan pala ng mayaman. So, tandaan po natin, mga kapatid, sa kamay natin sisingilin ng Panginoong Diyos lahat ng mga hindi natin nasyaran na inuutusan tayo ng banal na espiritu na sharean. Yung taong yan, yung kaluluwang yan. I believe sa gabi pong ito, muli kinakausap tayo ng Panginoon. Gising, kapatid. Hayo. Amen? Hayo tayo, no? Una ang ating pamilya. So the task of evangelism is so important. So Christ actually gave us 5 great commission, one in each of the Gospels and one in the book of Acts. No? At alam naman natin ito sa Matthew 28:19-20. Go and make disciple, no? Baptizing them of the Holy Spirit. At sinasabi dito sa Mark chapter 16, basahin ko po. Mark chapter 16 verse 15. Hallelujah. Sabi rito, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo, lino, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Pero sa mundong ito, no, ang hindi mabuting balita, no, ang nagaganap, kundi mga chismis na balita, no?
Ang bilis ikalat ng si ganito ganyan, nabuntis, ganito ganyan. Napakarami. Alam mo ba si ganito nabangga? Alam mo ba si ganito ganyan? Alam mo ba si ganito? Napakarami. So imbis na ikalat natin yung ibang mga kung ano-ano mga kwento, ikalat naman, mas maganda ikalat natin yung mabuting balita, mga kapatid. Okay? So, Lucas chapter 24. Sabi rito, Lucas chapter 24 verse 47 hanggang 49. Ang sabi rito, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Hindi lang sa Pasig, hindi lang sa Quezon City, hindi lang sa Pilipinas, sa lahat ng bansa. Kaya nga kahit nasa Saudi Arabia, sige hayo, no? Yung magmula sa Jerusalem, sabi nito, 48, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. 49, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Kasi mga kapatid, hindi basta-basta ang pag-share o pag-evangelize. Kailangan po talaga, no? Tayo po ay unang-una nananalangin, pinagpe-pray kung sino yung hahayuan, and syempre, dapat po, train po tayo sa pag-share ng Word of God. Kasi iba't ibang mga spirit ang atin pong makakaharap. And dapat handa tayo sa kanilang mga itinatanong. No? Marami po yan. No? Ano pa? John chapter 20 verse 21. Ang sabi rito, John chapter 20 verse 21. Ayan. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, Jesus Christ, sinugo ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Tayo. Hindi lang po yung mga disciple na nauna sa atin. Tayo. No? Marami pa. No? Kaya dapat po mga kapatid, gawin natin, gampanan natin. No? Kung ano po yung iniutos ng Panginoon. Acts 1:8. No? Ito po yung last verse. Hindi na po natin ito tatalakayin yung ano at yung oras. Susunod na lang po na Friday. Acts 1:8, ang sabi rito, ngunit bibigyan, ito na, napakaganda. Sa mga takot dyan na mag-share, no? Ang sabi ng Acts 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. No? Ang sinasabi dito ay ng Panginoong Jesucristo, yung mga disciple, no? At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So may kasama tayo, mga kapatid. Merong mag-guide sa atin. And that is the Holy Spirit. Kaya nga sabi sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan, no? Sapagkat siyang kapangyarihan. Siyempre, ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung magbibigay sa atin ng lakas. Amen? So, Jesus commissions us to go and tell the world the message of salvation. Amen? So, evangelism is more than our responsibility. Ulitin ko po, yung pag-evangelize daw po is more than our responsibility. Kung may responsible ka sa pamilya, may responsible ka sa trabaho, may responsible ka magmaneho. You like? Mga kapatid, yung pag-evangelize, more than pa yan sa mga ginagawa natin. Kasi bakit? Yung ginagawa natin pang lupa lang. Pero yung pag-evangelize, panlangit yan. Ano yung acronym ng life, mga kapatid? Yung L, syempre life. Yung I, is. Yung F, for. And yung E, sa acronym ng life, is eternal. Life is for eternal.
Kaya habang buhay pa tayo, no? Ituon na natin yung buhay na ito, na buhay na natin ito sa Panginoon. Amen? Life is for eternal. Eternal life sa langit, hindi sa impyerno. So, sabi rito, it is our great privilege. See? Napakaganda o napakalawak at napakainam na pribilehiyo ang makapaglingkod sa ating Panginoon na nasa langit. So, we are invited to be a part of bringing people into God's eternal family. I don't know of a more significant cause to give one's life to. If you knew the cure, sabi rito, no? Si Ate Teresa Abdo nandito na may cancer patient ito eh. O kung may, sabi rito, if you knew the cure, yung gamot daw, no? For cancer, kung alam mo yung gamot, no? Yung lunas cure sa cancer, I'm sure, sabi rito, you'd do everything you could to get the news out. It would save millions of lives, mga kapatid. But you already know something better. You've been given the gospel of eternal life to share, which is the greatest news of all. Kung yung cancer napapagaling, mga kapatid, ng mga doktor sa tulong ng Panginoon, mas marami po ang maliligtas na cancer ng kasalanan kapag isinare po natin ang salvation sa kanila. So as long as there is one person in the world who does not know Christ, the church has a sabi dito, the church has a mandate to keep growing. So growth is not optional, mga kapatid. Sabi niya rito, growth is not optional. It is commanded by Jesus. Kino-command po tayo ng Panginoong Hesus. No? Yung pagsunod, yung growth natin, no? So we should not seek church growth for our own benefit. Lumago na ako eh, no? Okay na ako. Aalis na ako. Bahala na kayo dyan. So pag gano'n naging mindset ng isang Kristiyano, para siyang si Lucifer, no? Aalis na ako, mag-pride yun. No? So ayaw magpasako, ibig sabihin. Growth is not optional. It is commanded by Jesus. We should not seek church growth for our own benefit, but because God wants people saved. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao, ay tattoo ka man, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong masalimuot na ginawa nung ikaw ay wala pa sa Panginoon at ngayon nasa Panginoon ka na, hindi na tinitingnan ng Panginoon yan. Ang nais ng Panginoon, magamit yung templo na yan para sa kanyang kapurihan at para marami pang masave na kaluluwa. Amen? So hanggang dito na lang po, and next Friday po, ang ituturo ko po, mga kapatid, yung purpose number 4, baptizing them and teaching them to obey. Amen? So tayo po magpasalamat at medyo umaba na po, ano? At marami po nagpasalamat kanina, purihin ng Diyos sa inyong mga testimony. So tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo na muli ay pinaunawa po sa amin yung about sa love your neighbor. Ito pala yung ministry, and go and make disciple. Ito pala yung evangelism. And Lord, salamat Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Dalangin na sa gabing ito, bago kami maghiwa-hiwalay, ay dala-dala namin sa aming isipan at puso. At ito po ay malakaran namin
saan mo man po kami dalhin, Panginoong lugar. Salamat po ng maraming. To you all the glory and honor, in Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory po. Amen.